Hello guys, a very good morning to all of you and welcome to my channel again. Guys, isi-share ko na naman sa inyo kung ano yung ginagawa ko, lalo na pag ako lang mag-isa sa bahay namin. Kasi iniwan na nila ako dito lahat, sila umalis. Hindi, joke lang. Hindi kasi pumasok si Johan, tapos yung mga sa baba, yung mga pizza ng asawa ko, pumasok din sa school. Then yung asawa ko, umalis din kasi may importanteng lakad. And yun, maglilinis po ako and sisimulan ko na. Enjoy watching my video, guys! Yung kanilang reporter, sobrang bigat. Kasi nga, parang panlaban sa lamig. So, usually pag summer hindi ito ginagamit, pero pag winter, kasi sobrang lamig dito, ang kapal-kapal na ang bigat-bigat. Alam mo yung pag nilagay ito sa katawan mo, hindi ka na makagalaw dahil sobrang bigat. Pero very helpful po siya, especially during winter. Talagang worth it siya. Kaya siguro ito na-discover din ito sa Nepal. Ay, papakita ko sa inyo. Ito guys, yung kanilang blanket dito sa Nepal. Ito ay handmade po ito. Usually po, yung mga gumagawa nito, para mga Indian. So, minsan dumadaan-daan lang sila pag may gustong magpagawa nito. Pag malapit na yung winter, yun. Maraming nagpapagawa sa kanila. Ayan siya guys. Tapos, ikaw yung mamimili ng design sa loob. Ito naman yung isa. Tatlo lang kami ang gumagamit nito dito. Pero, hindi kaya yung isa. Nga sa sobrang lamig. Kaya tapos yung cover nila dito, puti talaga. Ayan, puti talaga yung cover. Cotton. Yan. Guys, so okay na, tapos ko na inayos yung kwarto namin, yan, yung study table ni Johan, tsaka yung kama namin, sa kadami-daming blanket, tsaka yung dresser namin, naayos ko na rin, so tapos na ako sa kwarto namin, maglinis. So ngayon, kahit wala yung mga brother-in-law ko sa kanilang mga kwarto-kwarto, nililinis ko talaga yan, kasi yung alikabok nga. And then, yun, then after that, sa sala naman namin dito. So, enjoy watching guys ha, kasi magta-timelapse lang ako and maya tayo mag-usap ulit. So guys, tapos na ako maglinis sa kwarto nila and sa kwarto namin. So, doon naman sa maliit na, yung sa bunso nila na kwarto. And after nyan, mag-vacuum ako. Ayan guys, so tapos na akong maglinis dito. Mga laruan yun. Dito muna namin yan nilalagay kasi wala rin tao. So, ito din guys, nung pinasal sila dito, ito rin ang ginamit nila para sa kanilang liig na ilalagay. Yan guys, sa next ko na video, ipapakita ko sa inyo lahat. Basta watch na lang my next video kasi maganda yung isi-share ko sa inyo sa next na episode ko. Okay? So, tapos na ako sa 3 kwarto. Ngayon sa sala na naman ako guys. Kaya, keep watching lang. Pasensya na kayo. Keep watching, keep watching.
guys. So, tapos na ako maglinis ng aming bahay. At hindi ko na marawan ng alikabok. So, tapos ko nalinis ng tatlong kwarto at sala namin. Ngayon, ito na naman yung mga lilinis ko, guys. Yan, general cleaning ko din. Mga ano lang, light lang na general cleaning. Kasi, ay, kung talagang general cleaning lang, hindi pa to siguro totally na malinis ang bahay na to. Kasi kung sa alikabok talo tayo sa alikabok. So, simulan ko muna yung paglilinis. Doon na naman, banda. So, enjoy watching ulit, guys. So, tayo ng gloves, guys. Mas at least safe tayo. Guys, samahan nyo muna ako magsampay ng mga damit namin kasi tapos na si Inday maglinis sa loob. So, ngayon, magsasampay na ako ng mga nilaban kong damit. Yan na guys, nandito na ako ulit. And, pa-summer na. Kaya hindi na ganun kalamig. Although mayroon pang lamig. Pero yun nga, gaya ng sabi ko, hindi pa ganun kainit and hindi pa ganun kalamig na. So, kayang-kaya na. Lalo na pag mga ganitong oras. Katingin ako dyan guys kasi parang madaming tao. So, sandali lang guys ha, magsasampay lang ako. Na ako guys, magsampay. Bababa na ako kasi tapos na ako maglinis dyan. And yun. Tumawag yung asawa ko ngayon habang nagsasampay din sa taas. Kasi nga, pinabili ko siya ng ano. Kasi nga dapat lalabas kami. Bibili ng gatas ni Johan. Kasi ilang araw na wala yung gatas ng bata. Miinom kasi yun si Johan ng gatas. Tapos, minimix ko sa cornflakes. Dito kasi guys, sabihin ko sa inyo. Pag hindi sanay ang tiyan mo sa gatas nila dito, kasi sobrang tapang eh. Parang hindi masyadong na-filter yung mga gatas na yun. Kasi alam nyo ba, gatas nila dito guys, direct from the cow. And yun, kung sino yung mga bumibili, dati tinry kasi kayuhan eh. Kaso lang yung anak ko, hindi talaga hiyang. Kasi masyado siyang matapang sa tiyan. So, yung iba, grabe yung pakuluan mo talaga yon ng mabuti. Yung, diba yung tawag doon guys? Pasteurize. Yung hindi siya napapasteurize dito. Kumbaga, sanayan lang talaga ang kanilang tiyan dito. So, yung mga bata, dito guys, hindi sila yung pag may bagong panganak, swerte na yung mga bata, yung mga bagong panganak guys na breastfeed talaga ang gusto lang or nakasanayan. Kasi dito, mga gatas, buti-buti na nga ngayon, mabuti na nga ngayon guys eh. Kasi may mga choices na sa gatas pero iilan lang. At least meron na kasi that time nung pinanganak ko si Juan dito, isa lang ang gatas na available dito. Yung formula ang ibig kong sabihin. Unless na wala kang choice, kundi fresh from the cow talaga ang paiinumin mo sa bata mo. Which is healthy kung talagang mag-undergo siya sa mga process na talagang standard na malinis na pag-ininom ng bata. Eh hindi eh, kasi direct talaga yun guys sa baka, tapos dadalhin niyo sa bahay kung sino man ang bibili, pakukuluan lang. Yun. Pero believe din ako sa kanila guys kasi sanay na yung mga bata dito na gano'n ang iniinom. Kasi nga, syempre, from baby up to hanggang lumaki na sila, gano'n yung nakasanayan nilang gatas sa tiyan nila. So, like sa anak ko, na pinanganak ko siya dito kasi pinanganak si Johan, tapos, tinry lang bigyan, pero kasi pag nanibago ang tiyan, at syempre, hindi niya rin kinalakihan ang gatas na yon. So, syempre, hindi tanggap ng tiyan niya kasi matapang talaga, chinek namin sa doktor yon. Sabi ng doktor, hindi maganda ang gatas na ganyan or
hindi sanay ang tiyan kasi nagki-create pala siya guys ng gas. Kaya yung anak ko hindi makatulog. Talagang iyak ng iyak. Tapos nung chinek ng doktor, hindi doktor dito, nung nagtatrabaho pa kami sa abroad, nung chinek doon, puno ng gas ang tiyan ng anak ko. So yun, kasi tinry, nagsuggest kasi yung nanay ng asawa ko na kasi that time wala pa akong choice dito sa formula kasi isa lang ang formula nga na available. Tapos nagbe-breastfeed naman ako kayuhan. Pero hindi enough yung gatas ko kayuhan. So kailangan mayroong option na mag-formula ang bata. So yung lalo na yung sinuggest na formula iisa lang at yun is mas grabe din mag-create ng gas sa tiyan ng bata. So yun guys, pag hindi ka sanay sa gatas nila dito, yung fresh na cow, talagang sasama yung pakiramdam mo talaga sa tiyan mo. So yan, papakita ko rin yan next sa inyo. Itaray kong bumili ng fresh na milk para ma-witness nyo yan. Ito na guys, yung gatas ni Johan. Binilhan siya ng papa niya. Tapos ito, yung sabon sa panlaba. Kasi sabi ko bumili siya. Yan. Ito guys, yung hotdog nila dito, tingnan nyo, puti ang kulay. Hindi kagaya sa atin. Yan, manok talaga ang kulay dito. So guys, tapos na akong maglinis sa buong bahay. Although hindi pa talaga kompleto yung paglilinis, pero hindi naman ganon kadumi yan sa baba. So okay lang. Nagwalis lang ako dito. Nandyan yung asawa ko, kumain na. Na-prank ko siya kanina guys, pero hindi nakaon yung video ko. Sayang yung prank ko. Babawi ako next time. Siguro ganun talaga, may mali-mali pa minsan. Kita ko sa taas guys. And guys, magsha-shoutout ako. Okay? This is the time that mag-feeling shoutout ako. Kahit konti pa lang yung subscribers. Hindi. I just want to say thank you to all my friends who subscribe my channel. And sa lahat ng mga kaibigan ko, especially sa UAE, maraming salamat sa inyo. Thank you very much po. And sa mga kakilala ko, at sa mga naging kaibigan ko, and sa mga hindi ko kakilala na mga kaibigan ng ate ko, or sa mga kaibigan ng mga friends ko na hindi ko rin kakilala, thank you very much po. Sana po, tuloy-tuloy po yung pag-subscribe nyo. And nakikita ko talaga yung percentage sa UAE kung ilan kayo ang nanonood sa akin. Sana po lalong lumaki pa yung percentage na mga manonood sa akin dyan. And thank you very much po sa mga kaibigan ko talaga na mga hindi mahirap kausap, na humingi po ako talaga ng kahit sa kada isa sa kanila mag-subscribe at madali po silang kausap. Thank you very much po. And hindi po ako magsasawang magpa-thank you sa inyo. And hindi ko na po kayo iisa-isahin, basta alam nyo na, you know who you are. Thank you very much. And to all my Nepalese friends here in Nepal and everywhere, thank you very much for subscribing my channel. And I hope you enjoyed watching my videos, and I'm really sorry if I don't speak much English in my vlog or Nepalese, but I will promise you that next time I will try to speak in Nepalese, not only in English. But this time, I'm really sorry for now that I can't speak much in English because I don't feel comfortable. So I'd rather choose to speak my own language than English. But don't worry guys, as what I have said, I will try my very best to make you happy, make you comfortable watching my videos. And thank you again. I hope you won't get tired watching my video, guys. And I really appreciate it. Guys, kakain kami ng pansit canton. Yung pansit nila dito na style, tingnan nyo.
Nag-i-snacks kami ng asawa ko. Pinabili ko kasi. Ulan to sa gabi. Ayan yung pansit nila guys. Tingnan, paalawin ko kasi medyo madilim. Sabi ko sa kanya bumili siya ng pang snacks kasi napagod ako sa linis dito. Tingnan niyo guys. Green peas, cabbage, tapos manok. Ayan guys. Bumili din siya ng momo. Ayan. Kain tayo guys. Ito yung momo nila guys oh. Ginawa namin ng isang araw. Sometimes if you buy outside momo, too oily. So sometimes only to eat is okay, but not every time. Yung ginawa namin momo last, hindi ganun ang lasa. Masarap pa rin sila gumawa. Yung nga lang yung ibang momo, masyadong salty. Kaya dito alam ko kung saan kami bibili. Yung hindi, alam ko yun kung saan yung mga masasarap na momo. Kasi guys, nung una sabi ko sa asawa ko, mag-research kami. Kasi proud na proud siya magsabi sa akin na masarap yung momo dito, masarap. So sabi ko, tikman natin. Tuwing lalabas tayo, patay mo sa akin yung mga momo na sinasabi mong best na parang resto na momo. Pero yung iba hindi masarap. May iba-ibang klaseng momo. Chicken momo, buffalo momo, and vegetable momo. Maraming chicken sa kanya. I have too many chicken. Put all pancit na ata lahat sa akin. All noodles for me and all chicken for you. Kinuha ko yung mga manok ko niya. Parang ang dami niya manok. Ako na lang nagkamera kasi hindi na kaya ng stand ko yung mukha. Pero, mas gusto ko to na maraming cabbage. Sabi ko sa kanya, bumili siya ng makakain namin kasi nagkabay na ko konsensya nung linis ako. Joke lang yun, pinaano ko lang siya. Tumayo agad bumili. Wala siyang sabi. How much it is there in the cup? Very good. Bread. 430 is it? The bread, yeah. The bread. Now only 100 left, huh? The bread. Because we were on morning, no? Nothing to eat. Not to pay only 100. Nangutang kasi din guys sa sa supermarket kanina umaga. Kasi wala na si Yuan na cornflakes. So nangutang ako doon ng itlog. Hindi naman pwedeng papasok si Yuan hindi kumain. Nasanay na yun, nag-breakfast. Tapos na siya, ang bilis na kumain. Kaya umutang ako doon ng isang tray na itlog. Kasi guys, pag bumili ka ng isang itlog, ang mahal din. Mahal din yung isang bilihin guys, kung alam nyo lang. Parang sa atin din, may time din na mahal ang mga gulay.
Pag bumili kami, sinasabihan namin na huwag lagyan ng chili kasi ang pancit, pupunuin nila yun ng chili. Hindi naman sila grabe maglagay ng chili, kaso lang kung hindi tayo sanay sa anghang talaga kahit isang chili lang. Talagang anghang na anghang tayo. Kasi hindi tayo sanay sa anghang. Minsan nga, walang anghang, naanghangan pa kami. Sasabihin nila, wala namang anghang. Iba ang pansit nila dito. Di kagaya sa atin. Masarap talaga sa atin. Di sa iba. Kaya nasanay na guys. But it will rain. Siyuhan mamaya, kakain niyo ng cake. Kasi, bumili yung papa niya sa kanya ng mga milk, at sabon panglaba. Kasi pinabili ko, sabi ko bilhan niya ng cake ng bata. Kasi nag-promise ako kay Yuhan na, kasi akala ko lalabas kami ng asawa ko kanina. Kami ang bibili ng cake, ng milk. So kasi nasa labas na din siya, tumawag siya at kasama niya ang pinsan niya. At least may bike sila, mas madali. Kaysa kami pa, uuwi pa siya tapos alis kami. Nakakapagod din ng biyahe dahil yung bila namin kailangan pa ng biyahe. Hindi naman ganun malayo. Kaso lang, alam niyo naman, di ba? Nakita niyo yung transportation. Okay na rin nung kasi bibili lang naman kami at uuwi. Bukas daw, aalis daw kami. Manga. Tagalin, sasama niya daw ako sa kanyang photoshoot. Tingnan namin doon. Para makapag-vlog ako, para may isi-share na naman ako sa inyo. Sana walang may mangunggoy guys. For sure kagubatan. Ayun ko kasi sa unggoy, natatakot ako. Lalo na yung mga unggoy dito. Alam niyo ba guys? Ay, kung alam niyo lang, hindi niyo pa talaga alam. Kasi, mahabang kwento. Mahabang kwento pero paiksihin ko na lang. Kung saan talaga original galing yung asawa ko, kung saan talaga yung bahay nila dati. Nung una ko palang pagkakilala sa kanya. Ay mo na ako. Guys. Iba-vlog ko yun. Pero kasi, hindi pa kami makakapunta doon. At makikita nyo yung difference, yung buhay nila ngayon at buhay nila noon. Tingnan nyo yung picture dyan. Ito. Yan, dyan kami kinasal sa kanilang lumang bahay, guys. So, hindi nyo ma-imagine yung kanilang pamumuhay noon at ang kanilang pamumuhay ngayon. So, yan. Isa yan sa mga pinakamalaki kong i-share sa inyo soon. Nag-aantay lang kami ng betsa o tamang araw na makapunta doon at may share ko sa inyo kung mayaman ba ang aking napangasawa, ano-ano ba ang mga lupain nila, kung may lupain ba sila. So yun guys, para malaman nyo rin kung ano klaseng buhay meron yung asawa ko dito sa Nepal bago ko siya nakilala.
Okay guys? So basta keep on watching in my YouTube channel. And hindi po ako guys mahiya na i-share sa inyo kung anong buhay meron kami dito. Okay guys? So kain na ako. Kain tayo guys. So guys, until then, thank you very much again, and I hope you like my videos today, and I hope napasaya ko kayo, and sana guys, magtuloy-tuloy yung mga magsa-subscribe sa akin at dadami na kayo. And thank you again guys, until sa next video. Bye bye, God bless us all po.